Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, October 12, 2024. Meron na nga po tayong umiiral na shear line dito nga po sa extreme northern Luzon. Kaya sana natin mataas na ang posibilidad na magkakaroon dyan ng pagulan. Dahil nga po yung shear line, ito po yung pagsasalubong ng mainit na hangin at yung malamig na hangin na nanggagaling nga po dito sa may parte ng China. Habang yung easterlies naman ay nakaka-apekto naman po yan dito nga po sa may parte ng Isabela, dito po sa Aurora, kasama rin po ang Metro Manila, Bicol Region at eastern section ng Visayas. At sa ayon pa rin po sa latest update ng advanced weather forecast ng European Center, meron pa rin po tayong posibleng sama ng panahon na imo-monitor, possible na magkaroon na mabuo ng sirkulasyon ito by October 21. Yun po yung pinaka nakikita natin ngayon sa ating advanced weather forecast. Sa ngayon muna ay asahan nga po natin dito sa ating rain map animation, mamaya nga pong alas 10 ng umaga, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa extreme northern Luzon, eastern section ng northern Luzon, kasama po ang central Luzon, even Metro Manila, may tsansa ng may hina at katamtamang pag-ulan lamang o yung pagkulimlim ng kaulapan. Dito po sa may Pulilio Island, Bicol Region, may tsansa po ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan at sa western section ng Visayas, Zamboanga Peninsula at dito nga po sa Puerto Princesa, Palawan. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, mataas po ang posibilidad ng pag-ulan pa rin dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon at halos buong Luzon, kasama na po ang Metro Manila, ay mataas po ang posibilidad ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Kasama rin po dyan ang southern Luzon, dito po sa may Palawan at western section ng Visayas, kasama rin po ang Mindanao. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, mataas pa rin po ang posibilidad ng pag-ulan sa western section naman ng Luzon, kasama pa rin po ang southern Luzon at dito nga po sa may Palawan at makulimlim na kaulapan sa western section ng Visayas at meron tayong mga chance rin ng very light rain to moderate rain dito nga po sa may parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, asahan naman po natin na dahan-dahan nga po na magiging makulimlim na lamang ang kaulapan, pero may chance nga po ng malalakas na pag-ulan dito nga po sa may parte ng La Union, dito po sa may parte ng Apayao, at asahan naman po natin na mahina at katamtamang pag-ulan sa parte ng Pulilio Island, Bicol Region, Marinduque at ilang bahagi ng Visayas. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po October 13, asahan nga natin yung patuloy na pagbugso ng shear line dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon. At inuulit nga po natin ito pong pagsasalubong nitong dalawang hangin na ito ay dito po ay mataas ang tsansa na may matataas ang posibilidad na may mabuong mga low pressure area o sama ng panahon. At pagdating naman po ng October 14, dito nga po magkakaroon ng low pressure area sa South China Sea at habang umiiral pa rin yung pagbugso ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Pagdating naman po ng October 15, asahan nga po natin na magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon at may chance po tayo sa mga hapon ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan lalo po sa western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng October 16, dito nga po may mga chance ng mga cloud cluster sa western section ng ating bansa, sa West Philippine Sea at sa eastern section naman ng ating bansa. Pero sa ngayon, mababa naman ang mga tsansa niyan na maging isang ganap na bagyo. Pagdating naman po ng October 17 hanggang 18, dito nga po mapapansin natin
may sama ng panahon na mabubuo low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, mababa naman ang tsansa niya na pumasok ng ating bansa at magkakaroon tayo ng possible ITCC muli o yung Intertropical Convergence Zone dito nga sa parte ng Mindanao. Pagpasok naman po ng October 19 hanggang October 20, dito po mapapansin po natin yung pagbugso pa rin nung easterlies at may pagbugso na nga po nung possible amihan o yung northeast monsoon dito nga po sa may parte ng Luzon. Pagdating naman po ng October 21 ng umaga, dito nga po dalawang low pressure area po yan yung mabubuo, yung isa sa loob ng ating bansa at yung isa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman ng alas 2 ng hapon ng October 21, mataas ang tsansa ng pag-ulan dito nga po sa may parte ng Mindanao at pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, yung low pressure area ay nasa eastern section po yan ng Surigao. Sa ngayon nga po ay medyo mababa pa naman ang tsansa niyan na maging isang bagyo. Pero hindi natin rule out yung posibilidad dahil nga magbabago pa po yan at magdudulot po yan ng pagulan sa Visayas at sa Mindanao. Habang yung isang sama ng panahon naman na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito po yung imomonitor pa natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nito sa ngayon. Sa ngayon nga po, ito muna yung pinaka-latest update ng European Center. Pero again, inulit natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.